Sige. Continue tayo. In case of accident, these are the duties of the drivers. No, basic lang naman. For you to read lang talaga. No, stop immediately. No, huwag mong iwanan. That would cause hit and run. Yun yung sinasabi nyong hit and run. But there is no such thing as hit and run na kaso, guys. Later on, madidiscuss natin. You show the license. Show your license na nakadisgrasya to the victim and give him or her your true name, address, and contact number. If not your personal car, the true name and address of the owner of the vehicle. Kasi mamaya, pagdating sa liability, lalo na po sa vehicular accident, ano yan siya? I-discuss natin mamaya. And driver is not allowed to leave the scene without aiding the victim. So if you do not know how to apply first aid, then you should call for assistance. So if you are calling or summoning an assistance of a medical doctor or any person who has knowledge or has medical knowledge, then pwede ka pong umalis, pero siguraduhin mong babalik ka. Kasi kapag hindi ka bumalik, yan, mako-consider yan siya na hit and run case na po siya. Yan lang naman. These are the duties of your drivers in case of accident. Next. Ayan. In case of accident, then, mayroon namang exceptions. In every rule, there is always an exception. So if the driver is in imminent danger of being seriously harmed by reason of accident, for example, doon ka sa lugar na talagang dudumugin ka na ng mga tao na nakakita ng disgrasya, talagang aatakihin ka na nila, so you have to leave immediately. You have to save your life pa rin naman. And if you report the accident to the nearest police station, that is considered a surrender, voluntary surrender. And yun, sabi ko kanina, yung dito na part, driver is not allowed to leave the scene without aiding the victim. So if you do not know how to apply first aid, then you are going to summon a doctor or any person who has medical knowledge. Siyempre, para mabigyan siya ng first aid at para matakbo na din siya sa hospital. Ang mangyayari dyan, guys, kadalasan kasi, ang kinokontak na natin ay DRRMC, DREAMC na po ang kinokontak natin. Under your dispute resolution, nandun po yan. Kinokontak na po natin dyan is the Local Disaster Risks Reduction and Management Council or pwede din ang Bureau of Fire Protection kasi part na po yan siya ng work ng mga taga Bureau of Fire Protection natin. Ito na yung mga types of drivers natin. Yan. At alam kong dumaan po kayo lahat sa ganyan. Yan ang pinakamalala, egotists. Yan. Egotists. Yan. Self-centered. Not learned how to be unselfish. Ibig sabihin, hindi mapagbigay sa daanan, and not learned how to share the road also, etc. So these are your egotists, guys. Show off, mas mababa lang siya ng konti sa egotist. Pero katulad pa rin siya ni egotist, Hindi siya nagbago, kasi kapag kabata ka pa, yung tinatawag yung aging out phenomenon, nabasa niyo na yan sa criminology niyo na area. Na kapag ang criminal daw tumatanda, mas bumababa din yung kanyang criminal tendency. Ganon din po pagdating sa driver. Kapag ikaw ay tumatanda na, medyo nagiging mature ka mag-drive, di ba? Pero Pilipino, mulang yapon. Kung ano ang driving niya pag high school, pag college, biskan nagtinigulang na mulang yapon, nabatasan na gida siya. Yan. So if the question is asking for a person who is already mature, pero hindi pa po siya mature pa rin mag-drive, then show off yan siya. He has never managed, no matter what his age is, to get both feet on the ground and to see himself in his proper place among other people.
Yan. Over-emotional, alin naman. Hindi magpa-correct. Ayaw magpa-correct. Yan. Yung bang, kahit na tinuturuan mo lang sana ng tama, ayaw talaga magpa-correct. Yan. Ano yung mga yan? Mga babae. Yan. Ayan na nakalagay, oh. Takes the slightest criticism as a personal offense. No? Talak ng talak. At nagagalit na talaga. No? Example, tinuruan mo mag-drive. Sabi niya, sabihin mo dyan, oh, pag-brake. Ikaw na lang, be. Oh, signal po, signal. Wala galit tao, signal ka pa. Wala balaw. Wala siya over-emotional. And then, rationalizer, yan naman siya. Never learn to face facts squarely. No, biskan mali na, damo na sa MMDA nga mga video. Bala na gani nila nga bawal mag-park, magambal pagid no mga rason. O bakit hindi mo to gindakop? Nga siya wala mo gindakop, nga kami lang ginadakop mo. No? Never rationalize, guys. Kung may kasalanan ka, wag mong ipahid sa iba yung kasalanan mo. No? So ikaw mismo dapat alam mo sa sarili mo na nasa tama ka para hindi ka mahuli. No, wag ka mag-rationalize. No, blame always others, the other drivers. Nagkabungguan kayo. Siya man abi, balaan niya ng ara ko sa tungan, diretso gyapon siya. Biskan ikaw na nakabunggo, Pilipinas kasi pagdating sa traffic accident, guys, no, wala naman talagang nangyayaring in-depth na investigation. Kung sino ang nakabangga, among na ang may sala, matik na siya. No? So, amo na siya. Blame mo ang traffic regulation and also the road. No? Example, wala ka mo sang karatulang amo sini. Dugay-dugay abi maghulag ang traffic, nag-overtake na lang ko, no? So hindi na amo sina. No? Never rationalize a wrong. Hindi mo gid siya ma-justify kung mali ka na gid yan. So, no, mo kaning inihimo mo, ang gimuon mo gid kung madakpan ka, paluoy-luoy ka na lang. Kaya balaan mo man, kung balaan mo lang gid man nga may sala ka, paluoy-luoy ka na lang. Pero, kung balaan mo nga ara ka sa tama, edi paglaban mo man eh. Pero ayaw lang maging rationalizer sa mga bagay nga balaan mo nga mali na. Thwarted, yan. Does absurd things to compensate or make up for your failure. No? Biskan mali na siya, makambal lang na siya nga mali kagyapon. Kaya nga man, kay tungod naka 4 wheels siya, ikaw naka motor lang. Wala mga entitled blaw. No? Always mali isang motor. No? Pero sa lakyan, hindi pwede. No? Kung open pipe tong motor, dakpon. Tong sa lakyan, hindi. Muna. And yung pinagbabawal na teknik ng mga babaeng driver. Yung pag alam nilang mali na sila, sumingit pa din. Open lang yung bintana, tapos sabay smile doon sa driver sa gilid. Smile, pinagbabawal na technique ng mga babaeng driver. No? And then, top-notch driver. Ako na siya. Ako ang pinaka-definition ng top-notch driver. Not only motor skill, but balance and self-control. Na siya kung mag-overtake ko, dili lang gid sa left. Never ko nag-overtake sa right. Kung solid lane na siya, no, hindi gid ko mag-overtake sila. Kung may speed limit nga nakabutang 40 lang gid ko sina 39. Wala siya mag-drive, no? Kung may makita ko nga crosswalk kanang pedestrian lane fencing, no? Crosswalk man ang tamang term dyan. No? Biskan wala sang nag-aagi, nagapundogid ko. Tan-awon ko anay basig may mag-aagi pa. Amo na siya. Hindi ko na ginabulisinahan ng mga nag-aagi sa pedestrian crossing. Kung may magliko, biskan nauna ko sa kanto, may gusto magliko, palikoon ko anay. Top-notch driver. Siya. Tapos wala gid ko nagadalagan sang more than 80. 80 lang gid limit sa ngakon nga padalagan. Muna siya. Hindi gid ko nagasingit na mga singit-singit. Straight. Top-notch driver. Amo na siya tong driver nga dapat top-notcher. Joke lang. Joke lang.
Pilipino, never. Hindi gid siya manghatag ya. Nang kung gabi, nang ang iya nga headlight naka-high, naka-low gyapon ko. Pero Pilipino, pag nag-high, high man eh. Kung motor, butangan niya sang mini driving light. Tapos itutok niya gid no. Tapos may ara pa siyang flashing. Flashing. Ari mo ay. Diba? Muna siya. Kung may busina sa akon, responsan ko gid. Kung may dungol nga driver, pipipan ko lang siya, isa lang. Hindi ko siya ginapipipan sang dugay. Wala, amo sila. Top-notch driver. Ito naman yung mga intoxicated drivers. Yan. Behavioral level ang pinag-uusapan dito. This is on average, guys. That is not for hard drinkers, ha? Kasi sa mga hard drinkers, syempre, mas mataas yung kanilang alcohol tolerance. So, syempre, kapag practice ka ng practice, araw-araw kang umiinom, di mas mataas talaga yung alcohol tolerance mo. Yan. 0.05. Point ha, point. Hindi po. 5 ha. Wala pong nabuhay na uminom ng 1% ng alcohol actually. Opo. Kaya po yung alcohol na binibili po ninyo dyan na inumin, Yan, na inumin. Matik yan sa hindi pa yan umabot ng talagang 1% yung iniinom mo kada tagay. No? Kasi kung pure alcohol yan, wala eh. Patay ka, promise. Yan. 0.05 or less. Yeah, that is presumed not to be under the influence of liquor. So, pwede ka mag-drive niyan, sir. Actually, pwede pa. Pero, if it is a public utility vehicle, hindi ka talaga pwedeng magkaroon ng kahit na anong alcohol content sa iyong katawan. 0.08 to 0.15, that is apparently lack of mental control na. No, medyo talagang medyo tinamaan na yung utak mo, tinamaan na yung katawan mo. Yan. Pag 0.18 to 25%, the attitude becomes patently ominous. Yan, laughing, iba na yung ugali mo. Yan. Or, tawa ka na ng tawa. Yan. Medyo pag-iwang-iwang ka na maglakad. Yan. Ng mga sa baryo, bala yung mga baryo, ng mga tigulang, bala nga lalaki ako. Kung mag-inom, gasaot-saot na, di po ga. No? Wala na huya ba na slur speech, pitla na, and blurred visibility. Gapiyong-piyong na siya, ga-English na siya. Iya na tanan, may mga teorya na siya, no? Iya na tanan istorya. 0.38% to 0.5% physically insensible na po siya, no? Physically insensible na po siya, coma na yan siya, average person lang ha. So sa iba, kaya pa yan, no? May mga kainuman ka nga, tagaan mo na tulog na ba? Tulog. Pero tagaan mo, imo na pre. Inom gyapon sa, tulog na po. Mo ng mga kusgan. May araman sang kainuman nga, hindi gid matamaan, no? Manghimos pa na. Mayara man sang kusog mamulutan. Gamay amot, kusog pulutan. Amo na siya. Mayara man tong suliton nga gid nga amot bisan hindi niya lang kaya. No, suliton nga gid ya. Amo na nga may mga dasyaon nga gunner, no. Labi kami nagagan-gan. Uso abi na sa Ilonggo. No, may gunner gid kamo. Sa Ilocano abi ko mag-inom labi ng mga tigulang. Nasanay mapud ko amo sa to. Ikaw magbutang sang imo nga shot eh. No? Mayara man da siyaon, no? Pakuno-kunuhay, maggawas, kadali lang pre. Yan. Mayara man cellphone lang ginakaptan, ano na. Mayara man sang ikaw anay bayad pre. Ikaw anay bayad ikaw anay Mayara man si maglakat sa ilimnan, wala dala sigarilyo, sige lang pangayo, putang ina, nalis ka mga mag-inom, wala sang sigarilyo, kusog magayo, no? Tapos, may arasang kawatan sang lighter,
Pagkahuman na, wala ka na lighter. Nan. And then, 0.4 to 0.5, that is numb ka na, paralyzed ka na. And 0.5%, seemingly dead ka na siya. Okay? That would be seemingly dead. Motor vehicle classification po natin. Grabe ah. Private, basic, alam nyo na siguro. Ano, grabe naman. POV, public utility vehicle, basta pampasahero. Okay. Private, syempre, personal. Private, personal use. POV, ayan na siya. Basic lang. Keyboard ko ba? Sabi ko kung ano naging. Yan. So, this is your classification of motor vehicles. Basic na basic lang. Dapat nga hindi ko na nilagay. Then, minsan, lumalabas din kasi yung mga protocol number, protocol plate number. In-include ko na lang din. That would be your protocol plate numbers, guys. Kung pansinin nyo, ano po yung wala. Actually, pasunod lang na siya, guys. Pasulog lang. 1, 2, 3, 1, President, 2, Vice President, 3, Senate President, 4, Speaker of the House, 5, Chief Justice, 6 secretaries, 7 senators, 8 crocs, yan. Representatives. Or congressman. Yan. 9 is Associate Justice ng Supreme Court. Apo. And 10 is presiding justices ng ano yan. Kasali po dyan ang... Ano? Eto na. Kasali po dyan yung presiding justice ng Court of Appeals, Sandigan Bayan. Kasali na din po ang Court of Tax Appeals. Yan. Pero kasali sa number 10 ang Associate Justice ng Court of Appeals. Ayan yan siya. Yung mga Associate Justice dito, wala, sir. Kasi nga po, wala namang nakalagay. So, presiding justice lang ng mga to, kasali po ang associate justices ng Court of Appeals. Ayan. Then, chairman ng COMELEC, meron po yan siya, 11. 12 is undersecretaries po. And then, chief of staff, 14 ng AFP at saka chief PNP. Wala po dyan nakalagay ang BJMP at saka Bureau of Fire. Wala po. 15 is RTC judges. And syempre, 16, first level court judges, including Sharia courts po. Pwede po silang gumamit ng protocol plate number. Yung iba gumagamit, hindi. Kasi malalaman agad. Para siyang ano ba? Para siyang naging marked vehicle kapag ito ay nilagyan mo ng protocol number. Alam na agad nila yan, guys. No?
So, yung iba hindi gumagamit, yung iba naman gumagamit talaga. Pwede ba silang magwangwang? Hindi gid pwede. No, hindi gid pwede. Okay na ya? Yes po. Sige, pakisulat. Mali ba? Basic lang yan. Alam nyo yan. Ngayon po, iba po ang definition ng motor vehicle pagdating po sa RA 10883. Ano? Opo. Sa RA 10883, ang definition po ng motor vehicle is lahat ng motor vehicle or vehicle basta hindi po siya ginagamitan ng manpower. So, ang ginagamit po dyan, any power po. Aside, maliban sa manpower. So, these are your carnapping po. Ayan siya. Okay. Meaning, a motor vehicle is any vehicle propelled by any power. So, kasali na po dito ang electric vehicle, kasali na po ang hybrid dyan. Basta, other than muscular power or manpower using the public highways. Yan. Ano yung mga exceptions dyan? Although, mayroon po yan silang mga power, other than manpower, hindi po sila kasali. Road rollers, yung iba dyan mayroon pong may mga makina. Road rollers, hindi po pwede. Trolley cars, hindi rin pwede. Mga street sweepers, yan. Wala naman yan dito sa atin, yung mga mismong machine na nagawalis sa daanan. Street sweepers or vacuum cleaner, yung mga yan. Sprinklers, yung mga nagdidilig ng mga halaman sa island. Sa atin kasi dito, Bureau of Fire ang nag-ano. Opo. Yan, lawn mowers. Hindi pwede eh. Grabe naman. Wala naman nabi mo lawn mower, no? Ang lawn mower, subong tong amos na sila. Dati abi kinatulak. Bulldozers, hindi pwede. Graders, hindi pwede. Yan. Pag nagnakaw ka ng ganyan, hindi po yan siya mahuhulog sa carnapping. Alam nyo na, alamin nyo yan. Naging part na rin yan siya ng CLJ actually. Yan. Opo. Forklifts. Yan, hindi kasali yan. Mahuhulog lang po sila sa theft or robbery po. Sino man abi ang magkawat man sang grader man? Vision. Grabe ka. Grabe. Yan, amphibian trucks. Yan. Cranes. Yung mga cranes, yung mga ginagamit sa mga pang-construction. Basta, hindi po siya ginagamit sa public highway, ha? Opo. Train, matic. Hindi siya kasali. Hindi rin po kasali yung mga cars only for race trucks. Kasi hindi po yan sila narirehistro. Opo. Basta hindi narirehistro, hindi po yan siya kasali sa carnap. Tractor, yan. Trailers, yan. So kung ano mo sir, ginkawat mo tong ginsugpon lang. Kung ginsugpon mo, hindi siya masali. And mga traction engines of all kinds used exclusively for agricultural purposes. So, ginkawat ang imong bao-bao, hindi na siya pwede mahulog ng carnapping, ha? So, yun. These are the exceptions po ng carnapping. Carnapping. Yan yung bagong batas. Sige, sa mga nagsusulat, please. Okay na
tayo? Opo. So, ito naman po yung penalty ng carnapping. Penalty ng carnapping, basic lang. Ang range po niya is 20 years and 1 day to 40 years po. Pag sa principal ha. Pag sa sa ano yan guys, sa accessory. Yan. Yan naman ay concealment lang naman. So that is 6 years and 1 day to 12 years po. No? So, mayroon po siyang pinagkaiba. Yan. May pinagkaiba silang dalawa. No? I-specify natin. Ang dalawang dyan, yung under ng penalty guys. Yan. May dalawa yan dyan. Carnapping is with violence against or intimidation of person. Ang penalty niya is 30 years and 1 day to 40 years. And without violence or force upon things naman po. Sorry. Dagdagan ko lang. Sorry. Without violence guys, matek, or force upon things, that is 20 years to 30 years. No, magkaiba po kasi. And then yung concealment naman ng carnapping, 6 years and 1 day to 12 years. Kunyari, pinatago sa'yo yung nakarnap na motor. No. Kaso mo po dyan is concealment of carnapping. Yan. Can a person charged for carnapping avail bail? Ha? Answer. Under the Constitution po, ano bang sabi ng Constitution? Diba? Every person has the right to bail except those offenses punishable by reclusion perpetua, life imprisonment, and death. May nakaputang bandera ng life imprisonment na wala naman siya. Kaya lang po, very specific po si carnapping. Kailangan, if the crime is carnapping, kailangan mo munang mag-petition or mag-motion ng bail at titignan if ito po ay may strong na evidence or hindi po strong yung evidence. So if yes, if yes ang sagot natin, pwede tayo mag-bail, matik yan siya if the evidence of guilt is not strong. No if. Siyempre, evidence of guilt is strong and committed by criminal groups, gangs, or syndicates. Committed with vaip or force upon things. Hindi po siya makapag-bail. Non-bailable po siya. And then, when the owner, driver, passenger, occupant of the carnap vehicle is killed or raped. Yun lang naman, carnapping with homicide, carnapping with rape. Again, pwede bang mag-bail as a general question ha? Pwede bang mag-bail ang may kaso ng karnap? The answer is yes. General kasi yan siya guys. Titignan mo muna kung ano yung nag-commit, paano niya kinumit, at syempre, kailangan muna kung alamin kung evidence of guilt is strong or not strong. But if the question is, can a person charged for kidnapping avail bail? The answer is yes. Can a person charged for murder, rape, infanticide, parricide avail bail? Yes. Actually, pwede. As a general rule, it is a matter of right. But, kailangan mo nang tingnan kung may the evidence of guilt is strong. Whistle signal po pala.
Tinanong din kasi, kaya siningit ko na lang din dyan. No, tinanong lang din kasi yan. Siningit ko na lang din, whistle signal. Basic lang, one prolong, stop. Wala siya ka maglibog ka, guys. Kung nabalaan mo ni siya, or na-studyhan mo ni siya, magtataka ka, yung ibang mga traffic enforcers, iba po yung kanilang mga whistle. No? Pag prolong po yan siya, one. That would be stop. And then, kapag too short, snap it. Diretso yan siya, go. Kapag ka naman tatlo, that is, you are asking for, ba't wala? So when you are blowing your whistle 3 times, that is, you are asking for assistance. Kasimple. Nag-traffic man kayo doon sa likod ng jail, di ba? Sa Tacurong City Police Station. O, dira man na, likod man na sang jail sang babae. BGMP Tacurong City District Jail, female dormitory. Likod sang korte, RTC. Di ba? Gintudloan man siguro ka mo. Sang whistle signal. Yeah. Road classifications according to subdivision po tayo. We have national roads. So these are your main roads. Ang right of way po dyan is 20 meters to 120 meters. Okay. Dito ba? Yung eraser man? Nahulog. Okay. Ito po. National roads muna according to subdivision lang ha. According to subdivision. Ang subdivision niya po niyan is about right of way po. Okay. Kapag national highway po, okay. Kapag ito po yung center line ng highway, national highway ang kanya pong right of way is 20 meters to 120 meters. Pwede pong 60 dyan, pwede pong 60 dyan. Kabilaan yan siya. Except when the road is nasa gilid siya ng bundok, nasa gilid ng bangin, or nasa gilid ng coastline. Nakuha niyo? For example, kapag ka nasa gilid siya ng coastline, dito lang talaga siya. Kaya dito yung coastline. Dito lang po siya mag-a-adjust ng 120, up to 120. So, a total of 120 meters. Ayan. So, dapat adjust ka po niyan siya. So, meaning to say, if matatamaan po yung bahay nyo, no, pero nakapag-adjust ka na dati pa, hindi ka pwede magsagad kasi sa boundary line ng properties mo. So, kailangan mag-setback ka ng konti. So, kapag ka talagang kinuha pa din yan siya, kailangan yan bayaran ka na ng government. And that is what we call the power of eminent domain. Wala ka kasing magagawa niyan Because the government has its right of way na talaga. Na kapag national highway, that is up to 120 meters. So, yan, matamaan sa susunod yung bakod ninyo. So, babayaran na po yan siya ng government. Sir, right of way po siya, ang pinag-uusapan, right of way.
Right of way po yan siya kapag kalsada na matik, dinadaanan ng traffic unit. Sir, what if ganito, sir? Kagari, nandito po yung kalsada. Opo. Yan. Tapos, may mga bahay dyan. Yung mga malalaking kalsada na bahay, 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 bahay. Tapos, ano na naman. For example lang ha. Yan. Kunyari maraming bahay yan siya. Tapos ara ka diri sa tunga-tunga. Yan. Wapo. May property man na dira, may property pud sa likod mo side by side, no? Daanan yan siya. Wala kang hit access to the road. No. Ngayon, mapugos bala ni nga mga property, depende kung diin dira nga property. Mapugos bala na sila nga manghatag sang agyanan mo. Ha? Mapugos bala na sila nga manghatag. Guys, basta walang existing prejudicial loss sa kanila ha. So kung may ara ka pa agyanan dito sa likod, pwede pa na siya. No? Pero kung wala gid, nang close gid siya. No? Para sila Actually, may-ari pa ba niya na property, yung daanan dyan? Yung palabas? O hindi pa yan right of way, guys. Private pa yan siya. Pero nagbigay lang po siya. For example, yung dito. Paano siya makakalabas kung hindi siya bibigyan dyan? Pwede naman dito, pero wala naman talagang daanan. Tama? Yan. Paano ngayon makakalabas yung mga nandyan? Wala na silang mode ng daanan. Ang tawag naman po doon, kapag ito, magbibigay ng daanan para sa'yo, para makaagi ka dire. Ang tawag naman dyan is meant. Pero dapat walang pre-judicial damage on the part of the owner of these properties, guys. Hindi din pwede. For example, guys, no? For example, ari sa sunod, damo naman balay, butangan sang dalan dira. No? As much as possible, likayan gid nila ang balay. Kag dapat, bayaran gid sila sang insakto. Kaya nga man, siyempre, property mo gyapon na siya. Na? For example, guys, sa sunod, anong dira, damo para balay-balay dira. Palakat dito. No? For example, dira sa sunod, highway ni. Tapos, may mga balay-balay diri. Tapos, may... tapos, diri, nagkabalay-balay naman. Layo-layo ang kanto ara padiriyo. Karon maghimo na sila dalan diri. Ang pinaka-accessible nga dalan is mag-agi dira. Example lang ha. Guys, hindi na siya pwede tungaon ang balay mo. No, kung existing na ng balay mo diha, iagi gid niya na sa ilikay niya gid na sa pwede maagyan. Kaya hindi syempre nakapatindog ka na dira mo. No? So, kung mag-right of way po ang government, syempre dapat hindi din siya prejudicial. No? Sa may-ari ng property. Kasi property mo pa rin man. Okay. Sige. Next. Provincial road naman. Pag provincial road naman, that would be ito, main road, tama? Pag right of way ang pinag-uusapan, guys, naman, ang kanyang right of way is 15 to 60. So, pwede dito 60. 30, sorry. Pwede dito 30. A total of 60. That is provincial naman po. Pero, meron po siya nakalagay. This is your linkages between two municipalities. Two municipalities. Okay po tayo? Paano po yan siya, sir? Sige, be? Isulan kag sound, sige, kana lang. Isulan kag Santo Niño. Ano na siya?
Provincial road? Ha? Are na lang, Tacorong, o municipal. Pwede na na. Tacorong, kag Quirino. Kag Buluan. Ano siya? Ha? Pero Tacorong, kag Quirino lang. Halata lang. Yes, correct. Dapat, biskan pa gin-connect niya ang duwa ka munisipyo, pero ang nag-connect sa iya is main road gyapon. Hindi mo siya mafu-fall under provincial road. Opo, hindi po siya pwede. Ano pong pwede dyan? Tacorong. Lambayong, kag Rajabuayan, kag Sultan sa Marungis. Hindi na siya national highway. So, ang tawag dira is provincial road. Ako ninyo? Again, ang tawag dyan is provincial road. Opo. Ngayon, guys, Tacorong kag Norala. Tacorong kag Norala, Tubanga, provincial roads yung mga yan. Okay? Agi ka sa Banga, Norala, so on and so forth. Pwede na siya basta nag-connect to municipalities or cities. City roads naman po, interlink between municipalities. Ano naman yan siya? Interlink daw po, interlink. Wala ni dire, mahibudlay ni dire mangita sa example, be. Ano ba? Wala eh. Putol abi ang hindi eh. Doon sa Davao meron eh. Yung Mawa ba sa Katagum City? Meron eh. Oo, nagyanabit na sa National Highway again. So, mabudlayan tamang ita sa city road. Basta siya, guys, gamay lang na siya kadalan, no? 15 lang ang iyang right. Ang iyang right of way is 15 meters lang. Gamay lang na siya, gamatitoy lang siya kadalan. Hindi mo man pwede abi ang Surala kag Tibuli. Hindi man. That is a provincial road, actually. Ano man? Pag abot mo dito, pag diretsuhon mo, mag-abot naman na siya sa Jensan, di ba? Sa San Jose, ng sa Tibuli. Hindi eh. Ito abi sa Davao may ara, sa Tagum. Daw, kwan ba? Gini mo siya ka-diversion, palakat sa Mawam. Di ba? Dire. Isip be. Interlink, guys, between municipalities. Na 15 meters lang. Actually, guys, shortcutan na siya. Ay, may ara. Sino nag-bike? Nang Tantangan. Apo, kagang Tacorong. Yan. May ara agyanan na, diba? Sementado na ba? Sementado na. Kung hindi pala sementado, hindi mo abi tandaan nyo, guys, ang roads, guys, kailangan masemento para ma-consider siya na traffic way talaga. Kung hindi, guys, hindi gid siya. Pwede. May ara pa isa, Mangudadat. Hindi eh. Hindi. Provincial road siya. Ara, hindi. Ang Mangudadato, sino mga taga Mangudadato dyan? Yung labas mo, Quirino, tapos Tantangan. Ayan, pwede yan. Pero rough road pa man. Nang pasunod ba na sa may paglakat Katantangan, may nakakaratola, Mangudadato Municipality. May ara dara, diba? Rough road pa man. Hindi eh. Hindi, national na. Diyan Santo Calamansig. Hindi. Provincial road na siya. Wala gid. Amo lang gid to. May ara pa gali. Sorry. Tupi at saka Tebuli. May ara agyan andra daw. Hindi pa ko nakaagi. Try ko tani agihan sunod. Amo na siya, part na siya sa city roads. Or interlink between. Ay, ang problema, hindi na naman, girl. Kaya dapat city ang makakonect sa kanya. Nang, for example, tani guys, no? Kwan tani ba? Tantangan to Coronadal, kag Surala to Coronadal. Ang problema,
National highway kag provincial roads manggid na siya. Budlay mangita No? And then we have also municipal roads. Wala na yung barangay roads karon. Ang tawag sina municipal roads na tanan nga agyanan within a particular municipality or city within the town proper. That is municipal roads na siya. And then the right of way is not less than 10 meters. Yan na po yung kanyang right of way. Budlay niyo, no? Are budlay. Dire sa aton budlay. Dito sa ilang okay man. Mas damo na siya sa Manila, abi guys. Nga mga city roads na ginambal nila. Ano naman na? Feeder road. Pero ang problema, wala man ta nakasemento. No? Ano na lang ang isipon nyo guys sa feeder roads guys. Oh, farm to market road. Ang gilid sina lining, irrigation. Likod gid na siya sang isa ka munisipyo or city. May farm to market road ba ang Tacorong? May ara yata, may sa may Lagaw. Meron na? Meron ba? Ang gawas mo sina Barrio Dos. Na meron na. Pero hindi pa simentado. Oo, amo lang na gani. Kaya kung ang isipon natin guys, kung i-apply natin ang traffic guys, hindi gid siya pwede. Kaya nga man dapat ara gid abi siya sang shoulder. Adi ng shoulder nila hay kaya hindi man na simento. Amo na siyang problema. Pero kana kung masemento na siya, automatic na siya, pwede siya ma-consider na farm to market roads na talaga napasok sa qualification nito. Pero ngayon, kino-consider na natin siya by reality na farm to market roads yung mga yan. Tama? Di ba may agyanan na dira? Ano ganun dira? Lagaw, labas, lagawas dira. Nakaagi kami dira dati. No? Hambi namon shortcut, layo, gali. No, hambi namon shortcut. Tapos may magyan ka pa dira nga bridge nga gamay. Oo. Hambi namon shortcut. Layo mong gali. Opo. And then, we also have local collector road. Ang local collector road lang naman, guys, is yung road na kung saan nagmi-meet na, i-collect na ng municipal road. Yung mga farm to market roads. Ganun lang naman. Kung saan mag-meet, magtagpo, ayan. Yan na po yung local collector road natin. Ang major collector road naman po, yung national highway, na magko-connect naman sa mga interlocalities and provincial roads naman natin. So, anong example po doon? Yon. Yung boundary po doon ng yung crossing po doon ng Lake Cebu at saka sa Sorala. Yan. Kino-collect niya po yan kasi nga yan ay isang national highway. Ganon din po sa collector road. Naging collector road patuloy yung yung sa Marbel. No, from Sorala to Marbel, naging collector road pa rin, pero national highway pa rin kasi talaga siya. For example, sana ganito guys, ito yung national highway, tapos, ito yung mga nandyan, galing ng provincial highway, yan, i-collect ng tinatawag natin na main road. Ganun po yun siya. Dito sa atin, ano ba? Ayan. Ayan, yung Lambayong at saka Tacorong, no, kasi nga mag-uumpisa ang national highway kasi sa round ball natin Ayan yan siya. Matik yan siya. Yung round ball na yan would be part of the major collector road natin siya. And then major highways, syempre yan na po yung major arteries natin. Ang una po dyan is, ang zero po, ito tatandaan nyo dito Hindi naman siya lalabas sa exam, pero at least may idea lang po kayo. Ang zero po is Cotabato City. Cotabato City. Paano ko po napatunayan yan? Di ba, nakita niyo yung bato? Bato, semento sa gilid, yung may number. Yung, amo lang na siya kataas, Basta may amo sila, ibig sabihin, national highway na siya. Opo. So, ano yan siya? Kaya nga sabi nila, guys, national highway man daw tani na. Ng totoo. Yang Lambayong to draw sa may dato sa Libo. Ang problema, dito man ang ginhimo, gid nila nga national highway. Ang Isulan, Esperanza. Ang Cotabato City po, nandyan po yung zero. Bakit? Kung subayon mo ang Cotabato City hasta Kidapawan City, guys,
Balaan nyo ng dira, sa may... Bala. Gawin na sila. Balaan nyo ng palakat sa President Rojas. Tama? Are, Pakitapawan City. Are naman, Pamatalam. Nakita nyo na, ng pa-President Rojas kadalan. President Rojas, Arakan, Dra, Nan. Hasta nga makaamagyan nyo ang Buddha. Nan. Dra. Aring may diri guys, may nakatindog. Ang tawag sini nga kanto guys dito, kag mga lugar dire, ang tawag sila sa ila dito, sa mga Bisaya sa Kidapawan. Kidapawan pa kasi nila part na eh. 114. Oo. Yan ang tinatawag nilang 114. Sa English, kilometer 114. Ayan siya. Bakit guys? Tinry namin guys tinry namin. 4 kilometers guys, pag ganito. Yung Amas, provincial capital ng Amas, dito niya banda, no? May mga kainan dito. Ang tawag sa mga kainan diyan, Sintojes. Kilometer 110. Alam ko na. Pag pumunta ka ng Cotabato City, na-measure na din namin, pero hindi namin alam kung saan yung mismong zero eh. More or less 114 kilometers nga. So, mahanap natin yung zero doon sa Cotabato City, kung saan man yan, hanggang dito sa Rojas, 114 kilometers na yan siya. Magdedire-diretso yan siya guys hanggang Davao City. Hanggang Surigao. Yun ang end. Apo, yun ang end. Ngayon, pagdating nyo ng ano guys, Makilala. Diyan sa gitna sa Makilala. Yan. To Davao, to Digos, to Makilala. Yan. Magdadagdag siya ng, hindi pala. Dito pala sa may Malungon, sa Digos. Mag-umpisa na naman yun siya sa Cotabato hanggang dito sa Tacorong. Kaya nga sabi nila guys, ang Sural at saka Santo Niño, hindi daw talaga dapat yan national highway. Accordingly. Kaya lang kasi, ginawa naman din. Kilinasify naman din, Maharlikang nakalagay. Kasi dapat Tacorong hanggang, Cotabato hanggang Tacorong hanggang Jensan. Tapos, Jensan, pabalik na siya hasta Cotabato. Agi ka kalamansig. Nan, balik na siya. Tapos, Jensan naman, diretso sa Digos. Putol na siya. Kaya nga man, ang magpadayon dito, ang higikan sa Cotabato hasta dito sa may Digos. Siya nang magpadayon hasta sa Davao. Amo na siya. Kailan niya? Yes. Ang pamangkot ko kung diin mag-start kag magliko, ang mga buhon nga sini paplakat sa Bukidnon province. Hindi ko pa alam. Ara. Balaan ko na. Itong paliko sa Bukidnon hindi kan sa Kabakan. Wala ito. Itong paway gyapon. Expressway, matek guys, hindi pwede ang below 400cc kung motor. So, dapat 400cc ka dyan, guys. Hindi pwede ang X-Max kasi 300. Hindi pwede ang Duke na 390. Hindi pwede. Dapat 400cc talaga siya. Yung nakalagay doon sa inyong rehistro is 400cc. Dominar, sir, pwede mag-age. Yes. Yung Dominar na 400, pwede yun siya magdaan. Okay? Yan lang tatandaan nyo, guys. Dapat pag motor, 400cc, lahat na ng 4 wheels pwede po dyan. Maliban sa chariot na sinasabi nitong isa. Chariot. Hindi pwede kay motor man gyapon siya. So kung mabutang siya sa kategory nga motorcycle siya, matik yan siya, hindi gin siya pwede. Opo. Wait lang guys.
Ang mga ano nyo, ang mga helmet nyo, pakikuha na lang din muna, please. Baka mabasa ang loob. Okay, sige, pakikuha po yung mga ano nyo. Mabasa yan sa loob. Magbaho. Mga helmet po ninyo, please. Ibig sabihin, ang iban, wala gin helmet. Pili. Okay tayo. Sige, diretso tayo. Tunnel road. Anong tunnel road? Sir, sabi nila, tunnel daw yung nandun sa may buhangin. Hindi yung tunnel. Subway yun. Opo. Anong tunnel? Dapat nabuslutan ang bukid. Para hindi magtuyok sa bukid, buslutan na lang. Ang pinakalapit na sa aton nga may tunnel road, hindi pa natapos ang Davao. May ara na tunnel road ang Davao. Ang pinakalapit din sa aton ay ang ara sa Malabang. Malabang ba o Pikong? Malabang. Pero gamay lang siya ka tunnel road. Pero, nakuha niyang definition sa tunnel road na kung saan, no? Cut through. Baka sabihin nyo na naman sa sunod ha, dahil cut, giputol ha, hindi. Cut through, ibig sabihin, naglapos. Okay? So, gibuslutan. Matik yan siya to shorten the circuitous roadway is tunnel road. Ang subway, syempre, underground. Sir, at sa underground yan siya, ginbangagan, gibuslutan naman. Para malikayan ang traffic. Sir, paano yung mga daanan, sir, na nandito sa ilalim ng dagat? Yan. Meron ba? Meron po. Yan. Paano yun siya, sir? Makonsider pa din siya na subway, guys. And then skyway above the street level. Diri sa Mindanao, ang may arak pa lang ang nabalaan ko is tatlo. Ang Tagum, Panabo, kang ang Davao. Wala pa man natapos, pero makonsider na natin siya. Malapit na matapos. Ang problema, guys, patapos na gani, pero naguba naman ang semento diri sa ilalom niya. So, i-construct na naman siguro nila ulit yun siya. mas laba ang skyway sa Tagum yata kaysa sa skyway sang Davao City. Ibutang mo na lang dala may coastal road nga ibutang mo, hindi idugang mo, coastal road, no? Beside the coastline, syempre. Pero usually ginagawa yan, diversion yung mga yan. According to terrain, posible hindi nyo alam. Grabe naman, no? Flat road. O, pinaka-flat road, ano? Tacorong, Tantangan, flat road? Ha? Hindi. Actually, guys, ang Tacorong Lambayong, hindi rin yan sa flat road, pero makonsider na lang siya na flat road, di mo man maramdaman. Opo. Pag dito ka sa Tacorong, dyan sa munisipyo, tumayo ka dyan sa, sa harapan ng munisipyo, yung level lang tuhod mo, yan. Yung level lang tuhod mo, kung makalakad ka sa Lambayong, tanawa ang bell tower sang Katoliko na simbahan. Ang level sang tuhod mo, atong bell tower.
Sang Lambayong. Sang simbahan sang Lambayong. So, ibig sabihin, mas taas ang Tacorong City kaysa sa Lambayong. Opo. Bakit mo rin masabi na mas mataas dun sa dito? Kasi nga po, mas binabaha dun na area kaysa dito. Andito ang baha lang naman dito yung galing sa bukid-bukid. Yan dyan sa may sa may checkpoint ng pulis. Binabaha na yan dyan kapag malakas ang ulan eh. Yan. Yang Tantangan naman, actually, hindi naman yung binabaha dati. Pero nung mayroon yung island, kasi hindi makapadiretso ang hindi makadiretso sa sakto ang tubig na magpundo dira sa mga island. Madugayan ba? Murag na choke, na tukan, abi ang tubig, kay gamay na lang ang iyang agyanan. Zigzag. Hindi zigzag nga mo ha? Oh, zigzag, ibig sabihin, daw isaw ba? Libak. Very good. So, sabi ko, hindi, gamay ang bukid nun ba di? May portion lang ang bukid nun, hindi para sa libak nga. Astagi dito. Pag liko mo, liko na naman. Amo na, sila taga-libak? Wala. Oh, 16 ang dyan eh. 16 na bilang ko. Ewan ko kung totoong 16 yan. Binilang ko yan yung side mirror. Yan ang daanan na may side mirror. No? Amo na nga lupigon na nila dira ang mga big bike. Ang mga nakarusida, memorize niya, no? Pero itong please, yung mga kailangan yung gamit na kunin sa motor, kunin nyo na. Ari na. Ari na ang ulan. Ang ulan, ari na. Wow! Wow, lang din. Hindi na daw mapatian. Okay. Say ko na lang. Okay. Hand gesture. Flat road, guys. Lambayong Tacorong pwede. Lambayong Isulan pwede. Lambayong Buluan pwede. Kasi hindi naman talaga siya dominant yung ganun. Apo. Zigzag, di ba? Isaw. Okay? Ayun. Steep hill at saka downhill.